So ayun, kalikot serye na naman. So ngayon guys, dumating na yung order ko na OEM Terhager. Galing pa tong Vietnam. So ayan, ina-unbox na natin guys. Let's go! So ayan, galing pa yung Vietnam. So ilang araw yan bago dumating guys. Isang linggo siguro. So ayan, ang hirap buksan. Maganda yung pagkaka-package. Ang kapal ng bubble wrap. So dyan, nahirapan na po ako kasi wala akong taga-video. Ayun, hindi ko na pinakita kung paano ko binuksan. Basta pinagugupit ko na yun kasi ang hirap ng galin. So ayan, dumating na po ang OEM Terhager. Napakasulit ng bayad mo dito guys. May kasama na po siyang reservoir tank. Ang ganda ng pagkagawa sa plastic. So ayan, ikabit na natin dyan. So dyan, tanggalin nyo lang yung mga tornilyo. Ayan, meron dyan sa taas, apat. Gamit lang kayo ng Phillips screwdriver, tapos 10mm na socket wrench para dyan sa may upuan. Dalawang screw naman, Phillips screw sa may side. So ayan, baklasin na natin guys. So ayun, nabaklas na po yung upuan para ma-access natin yung ilalim nung stock na Terhager na naka-install. So dyan, so meron po dyan naka-connect dun sa speed meter sensor ata na wire yan. Naka-connect siya sa stock na Terhager. So kailangan yung baklasin yung cable tie para ma-access nyo or maangat nyo yung stock na Terhager. Kasi pag binunot nyo, hindi siya mabubunot kasi may nakasamang wire. So ayun, nalatag ko na yung bagong Terhager. So dyan, tinanggal ko lang yung hose na nakakonect sa airbox. Sinikwat ko na lang yan ng flat screw kasi hindi na maikot yung tornilyo na lost thread na. Nabilog na yung yung pa-cross na sign. Nabilog siya sa sobrang tigas. So sinikwat ko na lang. Kasi di nyo matatanggal kapag hindi nyo naangat kasi nga may nakasalpak na doon na cable tie. So para mabunot yung stock, kailangan nyo maiangat yun para mapwesto na yung maayos. Fit na fit talaga yung Vario na 2020 dito sa Click version 3. Wala ka nang tatabasin pa. So ilalagay ko na lang sa comment section yung link sa mga naka-click na gustong mag-OEM Terhager para mas madali nyong ma-access yung reserve ng coolant nyo. Kasi pag stock nasa loob So ayan, dyan binabalik ko lang yung dyan, mga wirings dun sa ilalim, dun yung yung tinanggal kong cable tie kasi may naka-cable nga dun sa stock na tinanggal ko yun, pinutol ko. So ayan, nilagyan ko lang ulit ng bagong cable tie para mabalik sa dati para hindi persado yung wire. So alam ko wire yun ng yung speed sensor, papuntang speed sensor. So ayan, nakakonect yan sa stock na So ayan, nilalatag ko na. So magpuputol nga pala kayo guys sa may hose kasi medyo mahaba yan. Isakto nyo lang dun sa may takip ng radiator cap. Diyan, nabalik ko na pala lahat. So bago ko ibalik, hinugasan ko muna yung motor ko pati dun sa loob. In-engine wash ko muna kasi ma-access ko na yung dun madali na maghugas ng motor.
So ayun, di ko na pinakita kung paano binalik yung upuan ganun. So mahirap mag-video, tapos pag may dumadaan na tao nahihiya pa ako kasi mahihain kasi ako eh. Kaya ayun. So ayun, lagay na natin guys. So ayun, di na mapuputikan dun sa loob ng na may makina, hindi na papasok yung tubig dun. So nalagyan ko na pala yan guys ng coolant. Ayun. So mayroong coolant na yan, ready to fight na ulit yan guys. Nanonood lang din ako sa YouTube, so kung ano yung napapanood ko sa YouTube, ina-apply ko lang din. Tapos in-share ko sa inyo para sa mga gustong mag-DIY dyan, kasi syempre napakamahal ngayon ang magpapagawa ng motor. So labor ang mahal, plus bibili ka pa ng tire, sobrang mahal talaga, kaya dapat talaga maalam ka sa motor mo. So pag-practicean mo na yung motor mo, ayun lang, bye bye.